Hello, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin, Top News PS. Maraming gabi din sa mga viewers natin na nasa ibang bansa. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Before anything else, gusto ko lang i-request again na paki-like naman, paki-pindot yung like. Then, paki-share nitong video na to kung gusto ninyo. Then, most important of all is paki-subscribe. Lalo na yung mga bago nating mga viewers, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa para naman lumago ng konti itong napakaliit nating channel. This evening, meron tayong pag-uusapan na medyo as a reaction to the press conference of Senator Amy Marcos this morning. Meron lang tayong, so makita ninyo dyan sa thumbnail natin na sinabi ko dyan na hanggang findings lang ba. Kasi yun din ang tanong ng mga karamihan ng mga tao, hanggang findings lang ba tayo? Wala ba tayong balak na magsampa ng kaso? Kaso sinabi rin ni Senator Amy na hindi pa raw tapos. Pero with the information that you gather and the conclusion that you made, it is enough for you to file a case in court. Dito sa mga culprits na to, nasa tingin mo, doon sa findings nyo, ay culpable dyan sa violations ng pag-aresto kay President Duterte. Bakit hindi na lang ninyo i-file ang kaso? Di ba? Yan ang una nating question. But aside from that, marami tayong mga comments, mga opinions with regards to yung ibang mga bagay na sinasabi niya doon sa press conference ninyo. Hindi naman ito thankful din tayo na ginawa niya ni Senator Amy. Ang pagbunyag, ang pagdeklara nasa tingin din naman natin noon pa na talagang may paglabag sila na ginawa dyan sa pag-aresto kay President Duterte at pag-kidnap at pag-abduct kay President Duterte at dinala sa ICC doon sa Hague. So, alam na natin lahat yan. Pero doon sa mga details lang medyo nagkakaiba. Kasi meron siyang mga sinabi na hindi pa natin gaanong nalalaman. So, through her hearing siguro, doon niya nalaman. Pero ang mostly na mga information that she gathered came from the police. At alam naman natin sila talaga ang gumawa ng mga kabalastugan na yan. I don't think that they will say the truth during that hearing. Talagang dipinsahan nila ang kanilang sarili. Kaso nga lang, napakahirap dipinsahan dahil ang dami nilang paglabag na nagawa. Hindi talaga sila magkaisa doon sa mga sinasabi nila. At sa sobrang nilang yabang, nagmamadali silang pumunta sa Senado. Ngayon, marami nagtatanong, bakit kailangan pa ni Senator Amy na mag-conduct ng isang Senate hearing sa Committee niya of Foreign Relations? Para sa akin, malaking plus din yun na nangyari. Kaya kasi publicly nabunyag talaga. Nakakatulong din talaga si Senator Amy sa mga bagay na yan, na it will be broadcasted in free TV at marinig ng maraming mga tao. Kasi kung dito lang asa sa social media, limited lang ang reach natin. Kaya okay din yun. Kaso nga lang, ang mga mainstream media natin hindi naman sinasabi talaga kung ano ba talaga ang totoo. Pinuputol nila yung mga information except for SMNI. Kaso ang SMNI lagi namang kinakatay yung channel nila, kaya hindi rin maririnig ng iba. Kaya meron ding advantage yun. Kaso kitang-kita naman ang intention ni Senator Amy para naman magkaroon naman ng magandang pagtingin ang sina Inday Sara at saka si President Duterte doon kay Amy. Kasi nung nangyari ang abduction na yan, tagilid talaga ang
ah, alyansa ng mga bangag. Talagang tagilid sila. Kaya hindi siya natatakot na umalis dyan. Umalis dyan sa alyansa na yan. Sa sinabi niya na hindi naman daw siya namumulitika. Hindi daw siya, hindi yan ang intensyon niya, ng mga kampanya. Ang gusto lang daw niya na maprotektahan ng sovereignty ng Pilipinas at yung karapatan ng isang Pilipino na malitis dito sa sarili nating bansa, na hindi tayo maipagkanulo doon sa mga banyaga. Napaka galante. That is a very shall we say honorable statement. Napaka ideal na pananalita na marinig natin. But nung una, hindi naman kaagad siya nag-react nung nangyari yan. Na talagang sa kanyang committee yan mapupunta kasi foreign relations yan. Sana nung nangyari sa Villamor, I don't know kung nandito ba siya sa Pilipinas, dapat tumakbo kaagad siya doon sa Villamor para isa siya sa magpigil dyan sa pagka-kidnap kay President Duterte. So, tapos na yun, excuse me. Ngayon, para sa akin, talagang ang intensyon lang ni Aimee na medyo gumanda naman ang paningin ng mga Duterte sa kanya at hindi siya siguro hindi siya madamay sa galit ng mga Duterte kay PBBM. Yan ang unang consideration ni Senator Aimee. Pangalawa, patuloy pa rin niyang pinoprotektahan si PBBM. Kitang-kita naman yun. Makita mo yung the way na siya nagpe-present doon sa report niya, doon sa findings niya. Inuna niya yung mga timeline. Bakit? Bakit yung timeline na ito, si Sara noong June 2023, ito sinampahan ng impeachment reklamo with regards to the confidential fund, ganyan-ganyan. Inisa-isa niya yan. Kasi pati yung pagdating pagpunta ni PRD sa Quadcom hearings, basta inisa-isa niya lahat kasi gusto niyang ipalabas na ang dahilan na si PBBM ay gumanti na iba yung pag-iisip with regards to doon sa sinasabi niya na hindi talaga niya papasukin ang ICC sa Pilipinas dahil walang jurisdiction. Tapos merong change of heart. Ang mga dahilan daw, itong mga galit ni President Duterte doon sa maisog, kaya gumaganti si PBBM. Yun ang gusto niyang ipapahiwating. Na diyan nagsisimula ang gulo. Diyan nagsisimula sa maisog rallies na sinasabi ni President Duterte na ngagba si PBBM, mga ganyan, hanggang it boils down to ito na nga na inaalaw na papasukin yung ICC. Pwedeng sabihin natin totoo yan, pero hindi yan ang simula, hindi diyan nagsisimula ang plano. Kasi wala namang galit si Sara, si PRD kay PBBM. Ilang beses niya sinabi yan. But pagdating nung January, dahil in-execute nga nila ang plano na talagang ang makakahadlang lang sa kanilang perpetual ambition na manatili sa pwesto ay mga Dutertes lang. Kaya before pa, after they won the election, talagang plinano na nila Tambaloslos yan at ni Lisa Aranita at si PBBM. So naghantay lang sila ng timing kung paano, bakit yung confidential fund, sino nagbigay ng confidential fund kay BP Sara? Doon ang start, doon nagsimula. Hindi yan nagsimula doon sa dahil naimbestigahan si BP Sara sa confidential fund. Hindi diyan nagsimula. Ang start of the execution for
to demolish VP Sara doon pa sa pagbigay ng confidential fund ni PBBM. Di ba? Doon. Si Kimbo pa nga nagsasabi, naalala niyo yun na 11 days lang, ginastos yung 125 million. Imagine, diyan sila kakunsabo nga nila yung mga leftist, kaya ganyan ang nangyayari. At saka si Tambaloslos at ang Kongreso. So, yung sinabi ni Amy na yan ang dahilan, nagkaroon ng alitan, nagkagantihan. Senator Amy, halata yung motive mo para ilayo doon sa naratibo na talagang ang intensyon nyo na wala nang hahadlang sa inyong mga ambisyon. Alam mo yan. Hindi naman natin makausap si Senator at hindi rin naman siya makikinig dito. Pero para sa atin lang to. Ngayon, opinion lang natin to. Ngayon, natatawa rin ako dahil may mga reporter na nagtatanong, bakit hindi mo pinayuhan si PBBM? Bakit hindi mo sinangguni sa kanya itong mga problema na to? O anong sagot niya? Napakahirap lapitan. Siya, protective naman daw siya dyan sa kapatid niya, sa ading niya, dahil pinagbilin sa kanya ng tatay niya na si Marcos Sr. Ang sabi niya, meron daw cordon sanitaire, merong protective barrier na hindi siya makalapit. Nakakatawa naman yun. Alam mo, yung sabi mo, yung napilitan ka lang pumunta sa Lawag dahil merong rally doon, yun ang first time yung launching ba? Paano yung sabihin? Na unang rally ninyo na pinipresenta ni PBBM yung mga kandidato niya. Nandoon ka, present ka. Ibig sabihin, hindi ka umuwi ng bahay, hindi kayo nakita doon ni PBBM, hindi kayo nag-uusap. O dyan sa entablado, hindi kayo nag-uusap. Hindi, marami daw tao, mahirap kausapin. Paano ba naman hilain mo ng konti yan? Kayong dalawa doon sa gilid lang, sabihin mo, hindi maganda yung ginagawa mo. Dapat yan, huwag ka magpadala sa mga bulong-bulungan ng mga kabinete mo. At dapat ganyan ang ginawa niya. Huwag mo sabihin kung tatawag ka sa cellphone mo, hindi sasagutin ni PBBM yung tawag mo. Kaya na palusot yan. Parang estudyante lang tayo. Parang estudyante palusot na bakit nag-absent ka. Di ba? Mga ganun na reasoning. Kaya hindi yan maobra sa atin So alam na natin yung mga ganyang diskarte. Ngayon, doon sa sinabi rin ni Senator Amy na yung point na to na mahirap daw, may cordon sanitaire daw, hindi daw niya malapitan. Yan nga, napaka-imposible niyan. So klarong-klaro na talagang pinoprotektahan lang niya kanyang kapatid dito na hindi madamay. Isa pa, nung sinabi na 4 ang nagpaplano, did she ever mention ng pangalan ng kapatid niya, PBB? Ang mention niya si Anyo, kawawa talaga si Anyo. Sinabi na, kasi si Anyo daw ang nag-conduct ng intelligence work, kung saan pupunta si President Duterte, si Anyo raw. Siguro si Anyo naglabas na balak ni PRD na mag-asylum. Hindi ko rin maintindihan si Anyo. Bakit ganun? Sobrang kataksi lang. Taga saan ba yan? Sorry sorry sa mga kababayan ni Anyo. I didn't mean that. Ngayon, siya daw ang nagbabalak. Siya ang nagmamasid ni President Duterte kung saan man pupunta. So napakabigat niyan na charge sa Secretary Anyo. Charge ni Amy sa'yo na ikaw talaga ang nagmamanman at dating tauhan kapanalig ka ni President Duterte noon, pinagbigyan ka ng brick tapos ganyan tinaksil trinidor mo na ganyan lang. Yung mga Remulla inipitin niya si John Beck at saka si Boyeng napuruhan talaga diyan sa press conference dahil sinasabi niya na ang daming mga statement ni Boyeng na inuulit-ulit niya na talagang nagsisinungaling, hindi daw tama with regards to the
international anti-human humanitarian law, talagang prinangka niya na mali yung interpretation ni Secretary Boying Rimulya. Nakakahiya yan sa isang DOJ Secretary. Mabuti naman para mabunyag ang kabalastugan na ginagawa ni Boying. So, makikita natin na talagang pinoprotektahan niya. Kasi Gibo nga, hindi gano'n yung mininsyon eh. Kasama si Gibo, siya 4, kasama si Boying, si Anyo. O kung 4 pala, hindi kasama si BBPM. So, ang gusto kasi ipalabas ni Amy, siguro kung magkaipitan na, si BBPM was just binigyan lang ng mga maling impormasyon. Kaya ganyan din ang mga desisyon niya. Yun ang gusto niya ipapalabas, sigurado ako dyan. Ang i-DDNJ ni Amy, yung mga sekretary, doon sa hearing na yun, talagang they never talk about kung sinong mastermind. Pero na-mention niya, sino bang mastermind? Walang mastermind, gano'n. Sabi ni John B. Cremula, wala namang mastermind. Ano lang daw, nagre-react lang kami doon sa chismis. Si John B. Cremula, napakasinungaling mo, ang tagal na nyo, plinanon yan. Asa na, Secretary of Interior and Local Government, lumabas doon sa hearing na January pa. Anong Oplan? Oplan Tugis. Talagang plinano na ninyo yan. Lumabas doon sa hearing. Talagang sampal sa mukha ni John B. Cremula yun. Yun din ang ano ni Amy. Pero wala talagang sinasabi na ano bang sinabi ng Pangulo with regards to dito sa balak ninyo. Wala siyang ganyan. Dapat sasabihin mo, sino bang nagbigay ng direktiba sa inyo na ito ang gagawin? Kayo lang ba nag-decide niyan? 'Di ba? Dapat sinabi niya kung sino talaga ang kung sumang-ayon man o siya man ang nagbigay ng desisyon na i-implement yung Oplan na yan, Oplan Tugis na yan. Walang sinabi. Ang sinabi lang niya na ang pulis nag-initiate ng ganyang operasyon para nga huhulihin si President Duterte. So, ganyan yung mga information na binubunyag niya. Yung with regard sa yung Article 59, alam na natin yun na yun ang sinandalan ni ng DOJ. Kaya yung nila, ang pangalan nun si Clabano, tsaka yung isang abogado sa DOJ, nagsasabi na they acted as the competent judicial authority. DOJ? Hindi naman talaga pwede dahil executive kayo. Sa judiciary dapat, mga prosecutor lang kayo. Kaya supalpal sila doon. Sabi niya, tama rin naman yung sinabi ni Amy dahil nga sa alam ng mga tao na hindi tama yung ginagawa. Kaya nagkaroon sila ng ibang palusot, yung yung RA 9481 na pwede kang i-extradite ang isang suspect or mag-surrender. Bago mag-extradite, may extradition process, kailangan muna mag-surrender. Pero hindi naman hindi naman yan applicable sa case ni President Duterte. Alam na natin yan dahil inexplain yan ng mga abogado ng paulit-ulit. Kaya nga yun ang basihan doon sa habeas corpus case na sinabmit nung tatlong magkakapatid na mga anak ni President Duterte, si Veronica, si Pulong at saka si Baste. Yun ang laman. Iba-ibang abogado pero pinag-unify na nila, pinagsama-sama na sa isang complaint kasi halos pare-pareho lang. Ngayon, na-mention na yan doon, sigurado, yung mga paglabag na yan. At ngayon, sa bagay, sariling findings ni Senator Amy, sinasabi rin niya. Pero alam na natin, meron lang ibang other information na hindi niya natuklasan doon sa hearing niya. Halimbawa, na matagal na hindi ang ICC ang kusang nagbigay ng warrant of arrest. Kung hindi, nire-request ng Pilipinas ang pag-issue ng warrant of arrest. So, December pa lang,
December pa lang, ine-request na. Nag-grant nga, nag-grant nga nung March na. Na sabi pa, silent lang daw. Pero pinag-usapan na yan dyan sa circle, nung pag-circle ng mga tauhan ni PBBM. Ngayon, yung paglabas-pasok ng mga dito, mga ICC, yun na yun ang start ng investigation. Doon sila kumukuha ng mga witnesses. Ganun yun. Yung pagkakaiba nga lang, hindi ala o hindi na-mention doon. Yung regarding naman sa diffusion notice, totoo yun na talagang nag-request ang ICC ng red notice sa Interpol. Pero ang Interpol ang ginawa, hindi sila nag-issue ng red notice, kung hindi diffusion notice, kasi nandyan sa batas ng guidelines ng Interpol na hindi sila pwede papasok sa mga ganyang problema na involved ang politika. Ganyan. At marami pang mga situation na hindi sila pwedeng manghuli kung ganyan ang katuwiran. Yun ang reason. Ay, klaro naman politika ang dahilan yan eh. Kaya diffusion notice ang binigay nila. Yun ang totoong pangyayari. At nakakatawa nga, dahil ang diffusion notice supposed to be i-issue doon sa Hong Kong. Kasi akala nila ang balita-balita na raw, siguro galing kay Anyo na si President Duterte mag-seek asylum dyan sa China, na hindi naman, wala namang balak si Duterte na yun ang gagawin niya, kaya bumalik dito. Kaya tayo mismo ang nag-request ng diffusion notice, tayo rin nag-issue sa sarili natin. So marami ng yung paglabag ng soberenya, yung issue na yun, diniscuss din ni Senator Amy doon sa findings niya, yung mga violation nung dapat dalhin siya sa dahil dapat dalhin siya sa isang competent judicial authority na hindi nangyari, at may karapatan din siya na mag-bail, seek bail para for his temporary release na hindi nangyayari. So klarong-klaro na ang daming linabag ng gobyerno dito sa pag-aresto pag-kidnap kay President Duterte. So ngayon, ang tanong nga dyan, hanggang dyan lang ba? Kasi si Amy, alam natin ang style niya na hindi natatapos yung mga hearing niya. Walang final na action. Walang ini-implement na action plan. Ito ang findings natin. Ito ang gagawin natin. We will recommend for filing of charges dito sa mga pulis na to. Dito sa mga tao na to na involved dito sa abduction ni President Duterte. At pwede yun, anumang decision ng korte, plus ang habeas corpus na pinail ng mga anak ni President Duterte, pwede yun ipagsama para dalhin sa ICC. Yun ang mapipilitan ng ICC kasi existing yung judicial system natin. Doon sa principle of complementarity, kung we have a vibrant and dynamic judicial system, wala silang jurisdiction, hindi sila pwedeng pumasok dito para i-implement anything na sa tingin nila ay nag-violate ng kanilang mga laws, as an organization against sa criminality. So ang nangyari, puro kalabagan ng batas natin, ng konstitusyon natin ang pangyayari na yan. At napakalaking insulto yan sa kapwa Pilipino. Insulto yan sa mga bayani natin. Sipin mo, tayo mismo ang nagkanulo ng sarili nating lahi, presidente pa, napakagaling pa na presidente, ang daming ginawa sa bayan, tapos yan ang ginawa mo. I don't know kung saan nahantong ito. Bukas nga nag-start na yung zero remittance. Ang daming mga kiyaw-kiyaw nitong mga congressman
Dinatakot pa yung mga OFW natin, ang kapal ng mukha nyo. Bakit may pera ba ninyo yung kinita ng mga OFW sa abroad at pipilitin nyo na mag-remit? Wala kayong karapatan yan, tsaka walang batas yan, kaya hindi nyo sila mapatawan ng ini-sanction. At kaululan yung sabihin ninyo na itataas yung travel tax. Mataas na rin eh. Last month lang, nagtataas na kayo, taasan pa nyo ulit. Mga gago nga talaga eh. Kita mo, yung anong klase yung pag-iisip yan. Mga congressman ganyan, at saka ito si Claire Castro. Kung parang asong pinutulan ng buntot eh. Paikot-ikot. Ngayon, nalaman siguro niya na ano magawa mo dyan. At yan is a very devastating sa economy ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang ang natin, ang gobyerno natin, umasa lang yan sa mga remittances. Walang iba eh. May ba tayo? May manufacturing ba tayo dito kung ano? Wala. Lahat na bagay sa Pilipinas ini-import. Kahit na yung toothpick natin made in China, pinakamaliit na lahat na yan. Wala, I don't know, may nakikita ka bang locally made? Yung mga chicharon lang, nakaripak, dito ginawa yun. Pero lahat na mga yung items na panggamit sa personal care, mga ganyan, made in China lahat yan. Iilan lang na items ang dito ginawa. Of course, yung sabon. Sabon panglaba, sabon na panligo. Pero yung mga component yan, galing imported yun, galing sa abroad eh. Di ba? Kaya kailangan natin ng dolyares, lalo na ang pag-import ng gasolina, ng oil. Talagang matatamaan ang economy natin. At sigurado ako, tailspin na yan. Pabagsak na talaga itong government na to. And I don't know kung ano na naman ang isipin, nasa isip ni PBBM na gagawin, at saka mga minions at cohorts niya na nagpapayo sa kanya na puro kapalpakan na payo na pagpahirap sa mga tao. Wala naman silang ginagawa in the last 2 years. Meron ba silang project? Kahit isang poste wala. Ito nga lang yung galing Baclaran hanggang Niyog, yun lang. Hanggang Niyog na extension ng LRT, natuloy ba yan? Hanggang Las Piñas lang yun. May problema sa right of way dyan sa palengke ng sa Puti, Las Piñas. Hindi masolve. Kaya ilang puste na lang ang kailangan yan. Sinimulan ni President Duterte yan. Wala nga puste, walang bakal na naitayo dyan since 2022 na pag-upo ni PBBM. Wala talagang proyekto, puro pandurugas ang ginawa nila. Kaya tama rin yung sinasabi ni Mayor Magalong, na makapal ang mukha ninyo, puro kakurakutan ang nasa isip ninyo. Tamang-tama yun. Kaya ito ngayon, malaking pasalamat natin sa mga OFW na talagang tumayo sila sa problema na to, with regards to sa pagkaka-incarcerate ni President Duterte dyan sa dahig. At isa pa, napaka-seryosong bagay yan. Kasi, paano na lang yung nakakulong dyan ng mga pinaratangan ng mga krimen na hindi naman nila ginawa, nakakulong sa Saudi, kung saang lugar dyan sa Middle East. Matutulungan pa kaya yan? Sila? Na mismo ng presidente natin, sinuko natin sa mga banyaga. Paano na lang yan mga yan? Talagang mabubulok na lang sila dyan sa kulungan kung saan man sila. Walang didipinsa sa kanila. The way this government is doing its job, na walang job naman na ginagawa, kawawa talaga kayo kung masadla kayo sa ganyang problema. Hindi kayo tutulungan sigurado. Ang dami na nga problema ng pagkuha lang ng lisensya. Dyan, sa mga OFW, napakatagal kumuha ng mga permits. Kaya lulubha ng lulubha ito, kasi wala na silang atupagin kundi ang pag-eliminate ng mga Dutertes. Lalo na ngayon, ipit na sila ngayon. Hindi na malaman anong gagawin. Kaya nga bukas lalabas yung mga tao. Kaso yung Liwasang Bonifacio,
meron kagad nagbigay ng ano sa kanila, permit, nagrarally doon ang mga kaliwa. O mga CPP, NPND. Kaya ang balita ko walang rally sa diyan sa ano, diyan sa Aliwasang Bonifacio, kung hindi dito sa Bonifacio Shrine sa diyan sa City Hall ng Manila at saka sa Paco. Oh. I don't know kung gaano kalaki ang attendance niya yan. Pero hindi ko pa hindi ko confirm kung kailan yung Iglesia ni Cristo. Hindi pa confirm, pero hindi yan bukas. Kasi walang announcement eh. Kung mag-announce sila, ina-announce sila 1 week ahead, ganyan. So, hindi natin alam bukas kung anong mangyayari. Sana walang kaguluhan na mangyayari para naman hindi naman mapahamak ang mga mamamayan ng Pilipino na sasama dyan sa rally. At sa mga OFW, malamang yan bukas. Mayroong activity dyan sa harap ng yan sa detention facility dyan sa Rotterdam bukas. So yun ang ano natin. Sana naman si Amy tapusin naman niya itong laban na to at tutulong siya kung paano ipabalik si President Duterte sa Pilipinas. Dapat yan ang nasa isip niya at dapat yun ang gagawin niya para maniwala ako sa kanya. Pero para malabo eh, kasi simula pa lang noon doon sa ano sa People's Initiative, yung AKAP, ang dami niyan yung hearing na inatinan, wala talagang walang tinapos, puro lang hearing lang. Sana ito ngayon dahil medyo ipit na rin yung administrasyon, mismong partido nila, linilalangaw na yung mga rallies eh. Kaya makita mo sa mukha ni Tito Soto, Lacson, ni Pacquiao, na parang Erwin Tulfo. So, pakinggan yung mga rallies nila, mga salita, malungkot sila. At si Camille Villar, humiwalay na yan. Ano lang sa kanya eh, sayang din naman, may bumubuto rin sa kanya mga loyalista. Sayang kung iwanan niya. Ganyan niya lang ang politika, ganyan lang naman ang politika. So, siguro dito na lang tayo sa ano na to, sa episode na to, dito sa vlog na to. At bukas, it's a big day dito sa Pilipinas dahil lalabas ang maraming tao dahil birthday nga ni President Duterte. At kahit hindi narinig ni President Duterte, hindi naman tayo maririnig niyan sigurado, pero birthday na rin sa kanya. Kawawa naman yung tao. Nandoon naman si Kitty at saka si Hanilit. At least hindi gano'n siyang malungkot kasi nandoon yung mga mahal niya sa buhay. At si Bibi Sara nandoon din. So with this, antabayanan lang natin ang pangyayari na susunod pa sa mga rally na mangyayari bukas. So with this, maraming salamat. This is Justin, Top News Space. I hope you will ring that notification bell para naman ma-notify kayo anytime kung meron tayong bagong episode o bagong vlog, bagong broadcast. At paki-like naman para medyo gaganda yung ano natin. At share din sa mga friends ninyo. At most of all, paki-subscribe para magkaroon naman ng subscriber ang channel na to. Doon din sa mga subscriber natin na minsan pumupunta dito, maraming salamat sa pag-patronize ninyo sa channel na to. This is Justin, Top News Speech. At good evening sa inyong lahat. At hoping that you have a good night with your family. And I hope you're doing good sa gabing ito.